Idineklara na ang state of calamity sa Caraga, Davao Oriental matapos yanigin ng magnitude 7.4 na lindol. Batay sa inisyal na datos ng lokal na pamahalaan, 24 ang sugatan habang mahigit 14,000 individual ang apektado. May unang balita si John D. Esteban ng GMA Regional TV. Nang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol noong Biyernes, di inakala ni Nanay Lubenia na guguho ang bahay sa Barangay Santiago, Caraga, Davao Oriental na ipinundar nilang mag-asawa. Problema ng ilang biktima, hindi lang ang pinsala sa mga bahay, kundi ang naantalang hanap buhay. Nasira rin ng lindol ang simbahan ng Senyor San Salvador del Mundo at ang firewall ng St. Mary's Academy of Caraga. Ang munisipyo di pa magagamit batay sa structural assessment ng municipal engineer. 17 barangay sa Caraga ang apektado kaya nagdeklara ang LGU ng state of calamity. Swerte mi kay wala mi diri kay naami sa Picas Barrio kay fiesta didto. Kay kung naami patay gyud mi mag-asawa. Sa pagkakaron ma'am lisod gyud kaayo kay wala gyud mi makaibalo kung asa mi padulong unsay among buhaton. Basta nga mo karon blanco pa mi karon na trauma gyud mi ma'am sa mga panghitabo. Ang kailangan lang po namin dito ngayon yung mga materyales at saka yung wala po kami pambayad. Kagaya ngayon na wala kaming wala pang panghanap buhay. Paano na yan ngayon? Parang nalilito na po kami. As per instruction ni Mayor Osman, kami po ay mag-duty muna sa aming gymnasium at saka maglalagay din po kami ng mega tent at doon po namin ilalatag yung mga tables and computers po namin. Basig kuan sa dino. Relax lang tayo, relax lang tayo. Mga bata. Relax lang. Ramdam pa rin ang mga aftershock gaya ng magnitude 5.8 na pagyanig sa gitna ng panayam namin sa byuda ng lolong nasawi sa lindol noong Biyernes sa Davao City. Ang lolo at isa pang nasawing biktima sa Mati, Davao Oriental, dinalaw ni Vice President Sara Duterte. Nakiramay siya at ipinaabot ang assistance ng OVP. Pinayuhan ni VP Sara ang mga Davaoenyong natutroma sa mga pagyanig na sumangguni upang mabigyan ng psychological first aid. Ang Davao City Social Welfare and Development Office sinabing bukas silang magbigay ng psychosocial support services sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Kaya para ma-manage nila ang ilahang anxiety o mawala gamay ang ilahang kahadlok unya pag dunay aftershocks. Dili na sila mataranta kung unsa ilang kinahanglan na buhaton. Ayon sa NDRRMC, 8 na ang nasawi sa lindol. Iniulat naman ng DPWH na agad sinimulan ang pag-clear sa mga kalsadang apektado. Wala namang ulat ng matinding pinsala sa mga tulay. Pero ang Manay District Hospital hindi na talaga magagamit at kailangan ng complete reconstruction. Ito ang unang balita, John D. Esteban ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.